my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Come on, take me deeper than my feet will ever walk, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without I wanna trust in the Lord. We walk upon the water wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. We wanna trust in One Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let me trust in you, Jesus. Let me trust in you, Lord Jesus. As we walk, gonna trust in you, Lord. Please sing it from your heart as you trust in me. Sing it a love song. Wanna trust in you, Jesus. Trusting in the name of Jesus. We're giving everything to you today, Lord. And as we sing this song, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
Alright, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating po mga pinagdadaanan, gaano man katindi, kabigat, ka-challenging ang situation mo ngayon, biblically speaking, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus at naniniwala po ako na hindi aksidente kung bakit nandirito ka ngayon sa ating pong online pananambahan. And by the way, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po munang makita sa ating comment section. Where are you attending right now? Saan pong panig po kayo ng mundo ngayon, ng Pilipinas? Sabihin niyo po sa comment section kung saang city po kayo sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Kung kayo naman po ay uma-attend somewhere in the world, pwedeng i-type nyo po sa comment section. Shout out po sa mga kapatid po natin from, meron pong nanonood sa atin from Kingdom of Saudi Arabia, from Nigeria, meron po sa atin Pangasinan, meron pong mga taga Batangas, meron pong mga taga Norway, taga New York City sa USA. Hindi ko man po mabanggit lahat, shout out po sa inyo. At naniniwala po ako na ang gabi pong ito, umaga, tanghali, depende anong oras po kayo nakakapanood, gagamitin po ito ng ating Panginoon para po tayo ay mapagpala and at the same time, mabago po yung ating po mga buhay. Ngayon po ay 4th installment na ng ating pong July series entitled Dark Nights. Ano po yung mga dark nights na pinagdadaanan natin? We are dealing with grief. Iba po siguro sa atin with doubt and with unanswered prayers. Bakit po natin pinag-uusapan ito for the whole month of July? Pinag-uusapan po natin ito sapagkat lahat po tayo, whether we like it or not, dadaan po sa tinatawag nating dark nights of life. Pwede po bang i-type sa comment section, dark nights of life? Kung medyo mabilis po kayo mag-type, malaking encouragement po kay Pastor Paul yan every time I see people typing kung ano po yung mga sinasabi ko para at least nakikita ko kung nakikinig ba talaga kayo. Isulat niyo po dyan sa comment section, Dark Nights of Life. Ito po yung mga Dark Nights of Life, hindi po natin ito may iwasan. Whether you're a Christian or not, whether you're an agnostic or atheist or iba po ang religion mo, lahat po tayo ay dadaan sa tinatawag nating Dark Nights. Ganon din po ang mga mananampalataya na kagaya mo at kagaya ko. Now, lahat po tayo, meron pong mga gabi sa buhay natin na kung saan yung ating pong mga grief, yung ating pong mga kapighatian, yung ating pong mga problema, ninanakaw po nito yung ating kaligayahan. Meron po tayong mga failures, ninanakaw nito yung ating confidence. Kaya minsan hindi na tayo, bumababa yung level of confidence natin because of our failures. Yung iba naman yung ating pong mga sufferings, whether financially, emotionally, mentally, spiritually, physically, pinapahina din niya kung minsan yung ating pong pananampalataya. At yung mga bagay na ito, hindi na natin marinig ang ating Panginoon. And it seems yung silence po, nagkukos po ito para questionin po natin ang ating Panginoon. Ganun po yung pag-uusapan natin sa 4th installment ng ating pong July series. Ito pong situation na to ay pinagdaanan din po ng Israel at yan po ay naisulat sa Book of Lamentations. Kung kayo po ay nakikinig ngayon kay Pastor, can you type that in the chat? Lamentations, panaghoy, mga panaghoy. Ito pong Book of Lamentations, bigyan ko po kayo ng background bago natin himay-himayin yung pag-uusapan po natin ngayon na by the way, sa chapter 3 po tayo. Pero ito pong book overview po nito, ito pong Book of Lamentations was written after the destruction of Israel. Sinulat po ito pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem in 586 BC. Wasak po ang Jerusalem, sinunog po ang mga templo at dinala po sa Babylon yung mga tao po. Babylon means ito po yung modern day Iraq po natin ngayon. Wala pong, alam mo yun, mababa po yung level ng confidence ng spirituality ng bansa pong Israel, particularly po ang Judah. At sa tingin ng mga tao, wala nang pag-asa yung kanilang kalagayan. Pero pagdating po ng chapter 3, binibigyan ko lamang po kayo ng background, no? Inilabas po ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah, yung kanyang pain, yung kanyang panaghoy. Tinawag pa niya yung kanyang sarili na the man who has seen affliction. Grabe, ramdam po niya yung pait, yung kalungkutan, ramdam po niya yung kawalan ng pag-asa sa kanyang bansang Israel. Pero mga kapatid, sa gitna po ng kanyang madilim na kabanata, ng kanyang buhay personally, and at the same time, yung madilim na kabanata po ng buong bansang Israel, lumabas po ang isa sa pinakamaliwanag na declaration ng pag-asa po ng buong Bible.
hindi darkness ang may last words. Hindi yung problema ang may last words. Hindi yung mga challenges ang may last words. Diyos pa rin po ang may final say sa ating pong pinagdadaanan. So ito pong sa Lamentations 3 naman na pag-uusapan natin. Binuhos ni Jeremiah yung kanya pong matinding sakit na nararamdaman, matinding kapaitan, na parang iniwan na sila ng Diyos sa pagkawasak po ng Israel. Pero sa gitna po, by the way, particularly ito pong Jerusalem. Pero sa gitna po ng kanyang pagdadalamhati, pinili pa rin po niyang alalahanin yung katapatan po at pag-ibig ng ating Panginoon. So, hindi pa po nababago yung kanilang situation, hindi pa po nawawala yung pain, hindi pa po nawawala yung kanila pong nararamnasan na nakapighatian, pero pinili ni Jeremiah na tignan yung napakadakilang attribute, napakadakilang pagkilos ng Diyos sa kanila pong bansa. Kaya po mula dun sa kanyang moment of despair, nakahanap po siya ng hope sa ating Panginoon. Naalala ko po yung sinabi po ni Charles Spurgeon. Sabi niya, "The brightest gems have come from the darkest minds." Yung pinaka-bright gems daw po, yung mga batong nakikita natin na kumikinang, galing po yan sa mga madidilim na minahan. Kaya po indeed, sometimes po, ang atin pong Panginoon ay dinadala tayo sa situation na ganito para makita po natin that our greatest hope can only be found in our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya madalas, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pinakamalalim po nating pag-asa, pakinggan maigi, yung pinakamalalim po nating pag-asa ay ipinapanganak po sa pinakamadalim na kabanata ng ating pong buhay. Kaya po sa umaga pong ito, sa gabi, I don't know, iba po sa atin siguro broken ngayon sa kanyang relationship, may breakup, may illness, may kawalan ng trabaho, kapos sa pera, wasak na relationship, paglalamig sa relationship sa Diyos. Samahan niyo po ako sa ating pong last topic for the month of July entitled Life After Dark. Can you type that in the chat? Life After Dark. The million-dollar question that we are about to answer is, how can we find hope after life's darkest nights? Paano ba tayo makakahanap ng pag-asa pagkatapos ng madidilim na yugto ng buhay natin? Or, idagdag na natin ito, paano tayo makakahanap ng pag-asa kahit na meron akong matinding pinagdadaanan na madilim na situation sa aking buhay? Ngayon pong umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood, si Jeremiah po, si God through the prophet Jeremiah will teach us how to move from despair, catch this, to hope. Simulan po natin. If you are ready to listen to God's word, sabihin mo sa comment section, I am ready. Come on, itype niyo po yung phrase na yan, I am ready. Simulan po natin sa Lamentations chapter 3, verse 21 hanggang 24. Basahin ko po muna yung verse 21. Sabi po ng Bible, but this I call to mind. Ang ganda nito. Sabi po ng verse 21, but this I call to mind, and therefore I have hope. Point number 1, how can I find hope in my darkest hour o pagkatapos ng dark hour ng aking buhay? Number 1, recall God's faithfulness. Can you type that in the chat? Recall. The word recall. I-type niyo po yan. Recall. Recall God's faithfulness. Napakahalaga po ng salitang but doon po sa verse 21. Di ba sabi niya, but this I call to mind. Everything changes with this one little word. Sa English po, tawag po natin dyan, English literature, tawag natin dyan is conjunction. Sa punto pong ito, pinili po ni Jeremiah na, alam mo yung putulin na yung kanyang cycle ng despair. Di ba? Naglalament nga siya. Panaghoy, nagpo-pour out siya. So, pinili niyang putulin, yung cycle of despair, na imbis na manatiling nakatingin ako doon sa problema. Catch this. Imbis na manatili si Jeremiah sa problema, inilapit niya yung kanyang mind sa katotohanan ng Diyos. Parang ang sinasabi niya, oo, masakit yung aming pinagdadaanan. Oo, masakit yung aking problema. Oo, madilim ito, pero hindi ako magpapatalo sa isipan ko. Kaya nga sabi niya, but I call to mind. Yung salita pong ito pong call to mind na ito, sabi po sa Hebrew, shav po ang ibig sabihin yan. It carries the idea of bringing back. Now, ano ibig sabihin nito? Itong phrase na to na I call to mind mula sa Hebrew word, ang ibig sabihin po niyan, ibalik, balikan, i-redirect ang isip. I want you to catch this. Hindi lahat ng iniisip natin makakatulong sa atin. Hindi lahat ng iniisip natin magkukos ng pag-asa.
Hindi lahat ng iniisip natin magkukos ng positibong pananaw natin sa buhay. Therefore, sabi ng Bible, yung hope, sabi niya, but this I call to mind, therefore I have hope. Catch this. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, hope is not accidental. Why? I want you to listen to this very carefully. Hope begins when you choose what you remember. Sa Tagalog po, nag-uumpisa ang pag-asa kung pipiliin mo kung ano ang iyong aalalahanin. Mga kapatid, marami po sa ating mga Christian, pilit nating inaalala ang mga bagay. Wala pong masamang alalahanin ng mga bagay. Kaya lang ang masakit sa atin minsan, the reason why we remain on sa ganitong situation ng ating life, kaya lagi tayong down, lugmok. Hindi dahil wala na tayong pinagdadaanan, kundi dahil yung ating mga inaalala ay mga mapapait na bagay lamang. Mga nakakatakot na bagay, yung nasaktan ka before, yung inulila ka before. Ano yung inalala ni Jeremiah? Para mas mag-gets po natin ito. Tignan natin. Unang inalala po ni Jeremiah is God's steadfast love. Sabi po ng verse 22a, the steadfast love of the Lord never ceases. Naalala ko po yung na inaawit lagi ng lola ko before. Yung lola ko po kasi is also a follower of Christ. And even yung aking pong tatay na pastor, even yung aking pong nanay, madalas ko po itong naririnig sa kanila when I was still young. Lagi nilang kinakanta yung, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Inalala ni Jeremiah ang katapat o tapat na pag-ibig ng Diyos. Yung phrase po na love, ito pong salita pong love, sa phrase po na steadfast love, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay hesed. Ibig sabihin po ng hesed, pakinggan niyo po itong maigi. Ito po ay isa sa mga pinakamayamang salita sa Old Testament. Ang ibig sabihin po ng hesed, covenant love, hindi lahat ng love may covenant. Covenant love, loyal love, unfailing kindness, faithful commitment. Mga kapatid, yung pag-ibig po ng ating Panginoon ay hindi nakadepende sa performance mo. Marami kasi sa atin, we're trying our very best para mahalin ka ni Lord. Nagkakamali ka. Hindi ka minahal ni Lord kasi magaling ka, mahusay ka, o perfect ka. Why? Sasablay at sasablay po tayo. Mahal ka ni Lord kasi una siya nagmahal sa atin because He is love. Hindi po nakadepende ang pagmamahal ng Diyos sa performance natin. Nakabase ito sa Kanyang katapatan. This is why the very reason kapag tayo po ay bumabagsak, nadi-discourage, dapat maunawaan natin na yung katapatan po ng ating Panginoon, yung katapatan ng Kanya pong pagmamahal sa atin is rooted in His covenant faithfulness. Kaya po kapag nakakaramdam po tayo na parang hindi ako karapat-dapat mag-serve, hindi ako karapat-dapat mag-church, hindi ako karapat-dapat lumapit sa Diyos, dahil sa mga pagkukulang ko, lagi mong alalahanin ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakabase sa galing mo, sa pera mo sa bangko, sa performance mo, hindi nakabase yung pagmamahal ng Diyos dahil marami kang pinanalangin. Hindi ko sinasabing walang na masamang manalangin. Ang point is this, nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang katapatan, hindi sa katapatan natin. You wanna know why? Because people ought to fail. People ought to be unfaithful. Sasablay tayo. Hindi ko sinasabing uligaliin natin, pero tayo po ay nasa sinful state ng ating buhay. Kahit madapa ka, lumapit ka pa rin sa ating Panginoon. Magsisi ka sa Kanyang harapan, manampalataya ka, dahil ang Kanyang hesed, ang Kanyang steadfast love, ay Kanyang covenant love. Hindi po ito nauubos. Sabi po ng Bible, never ceases. Hindi nawawala, hindi nauubos. Ano pa po? Saan po itinoon? Ano yung inalala ni Jeremiah? Pangalawa, God's compassion. His mercies never come to an end. Inalala niya yung habag ng ating Panginoon. Yung mercies po, pakinggan nyo, ganda nito. Yung English word na mercies, galing po yan sa Hebrew word na rahamim, na ang ibig sabihin, it derived from a word meaning womb, mattress. Pwede niyo po bang i-type womb? Come on, help me preach well. I-type niyo po sa comment section, womb. W-O-M-B. Ang Hebrew word po sa mercy ay nanggaling po sa salitang womb, sa babae, sa mattress. Ito po ay picture ng tender compassion of a loving parent. Isa pong nanay, picture ito ng pagmamahal ng isang ina, di ba? Yung nanay, sinasacrifice niya yung kanyang buhay. Mailuwal lang yung kanyang anak, maalagaan lang sa sinapupunan yung kanyang anak. Ganito kalalim ang awa ng Diyos.
Listen to this very carefully. God's mercy is deeply personal. Kaya kapag ka nadadala ka ng mga guilt mo o mga iniisip mo na hindi ka kayang patawarin ng Diyos, lumapit ka pa rin sa ating Panginoon. Ang kanyang habag ay malalim at personal. Type nyo nga po sa comment section. Malalim, personal. Yung kanyang mercy, yung kanyang habag ay malalim at personal. Tulad po ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ibig sabihin, hindi madali magsawa ang ating Panginoon kung lalapit po tayo sa Kanya ng tunay na meron pong pagsisisi. Pangatlo po, ano pa po yung pinakita po dito ni Jeremiah? God's faithfulness. Sabi po ng verse 23, "They are new every morning. Great is your faithfulness." Inalala po ng Diyos o inalala ni Jeremiah ang katapatan ng Diyos. Yung salita pong faithfulness, galing po siya sa Hebrew word na emunah, na ang ibig sabihin ay steadfastness, reliability, trustworthy. Grabe. Ibig sabihin, bawat pagsikat ng araw, pinapakita niya, they are new every morning. Kailan ba humintong sumikat ang araw? Simula po ng inilikha ito hanggang dito po sa ating pong century, sa ating pong panahon, ay patuloy na sumisikat, patuloy po nagpapakita ang araw. Ibig sabihin, paalala po ng ating Panginoon na hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Hindi ka pa rin pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Jeremiah, "The Lord is my portion." Yung salita pong portion referred to as an inheritance. I-type nyo nga po sa comment section, portion. The Lord is my portion. Ang ibig sabihin po niyan, the Lord is my inheritance. Ibig sabihin, mawala na ang lahat. Mawala na ang pera, mawala na ang kayamanan, mawala na ang mga mahal ko sa buhay, mawala na yung mga pinaghirapan ko. Pero na-realize po ni Jeremiah na si Lord ang aking kayamanan. Mga kapatid, ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, I want you to understand na ang ating pong Panginoon ang ating kayamanan. Mawala man lahat ng mga bagay dito sa mundo, kagaya po ni Job. Mawala man lahat ng ating mga pinaghirapan, yung ating pong mga kayamanan, mga bahay at lupa, mga pinag-aralan, mga trophy, mga rewards dito sa mundo, tandaan mo, we still possess the greatest treasure, God Himself. Kaya po, napaka-importante po na matutunan natin ito. Sabi po ni A.W. Tozer, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." Ang ano naiisip mo? Kapag ka naaalala mo na ang ating Panginoon, ang pinaka-importante sa ating pong buhay. Madalas kasi, mas kabisado po natin yung ating pong mga failures kaysa sa faithfulness ng Diyos. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, I want you to focus on God's faithfulness, not on our faithfulness, because we will fail. Parang compass po yan. Yung compass, kahit anong position mo, kung gusto mong pumunta ng north, pupunta yung compass sa north. So kahit maligaw-ligaw ka, kahit saan ka pumunta, pero kung north ang pupuntahan mo, doon pa rin ituturo ito ng compass. Ganon din po sa buhay natin. May mga panahon na kung saan naliligaw tayo, nadi-discourage tayo, pero tinuturuan pa rin tayo ng salita ng Diyos na laging bumalik sa ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Praise God, purihin po ang Panginoon Diyos. Napaka-importante po nito. Ano po yung atin pong, how can we find hope? Paano ako makakahanap ng pag-asa after ng dark nights ng buhay ko? Paano ako makakahanap ng pag-asa kahit dumadaan ako sa dark moments ng life ko? Number one, recall God's faithfulness. Alalahanin mo. Huwag kung ano-ano inaalala mo. Isipin mo kung paano ka niligtas ni Lord, binago ni Lord, paano kanya pinatawad, paano niya sinupply ang pangangailangan mo, paano ako makakahanap ng pag-asa. Pangalawa po, sabi po ni Jeremiah sa verse 25, "The Lord is good to those who wait for Him." Pangalawa, rest in God's timing. Type nyo nga po sa comment section, rest in God's timing. Sabi ni Jeremiah po ito sabi ng verse 25, "The Lord is good to those who wait for Him." Si Jeremiah po, nag-shift po siya from remembering to waiting. Nag-shift yung kanyang sulat mula sa pag-alala sa papunta po sa pag-aantay. Yung Hebrew word po na wait, galing po yan, o yung salita pong wait, galing po yan sa Hebrew word na kava, na ang ibig sabihin ay to wait expectantly, to hope with confidence, to trust
patiently. Hindi lang basta trust, patiently. Kasi pwede kang magtiwala pero mainipin ka. Kaya importante na habang nag-aantay po tayo sa pagkilos ng ating Panginoon, mahaba ang ating pasensya. Ibig sabihin, maghintay ka na may expectation, umasa ka na may confidence, magtiwala ka na may pasensya. Sa Bible po, mga kapatid, ang paghihintay ay hindi pagiging tamad. Ulitin ko po, sa Biblia po, ang paghihintay doesn't mean you're not doing something. Ulitin ko po ang paghihintay ay hindi po pagiging tamad. Waiting is active faith. Type nyo nga po sa comment section, active faith. Patuloy, ano pwede natin matutunan dito? Habang meron kang matinding pinagdadaanan sa buhay mo, may matindi kang problema, meron kang matinding challenges na pinagdadaanan, patuloy kang magtiwala sa ating Panginoon kahit hindi pa dumarating ang kanyang sagot. Sabi po sa verse 26, "It is good that no one should wait quietly for the salvation of the Lord." Ulitin ko po, it is good that it is good. Imagine mo, pinagdadaanan ka na pero mabuti pa rin yung pag-aantay. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Hindi ibig sabihin nito sumuko ka. Ibig sabihin nito magkaroon ka ng kalmado na pag-iisip pero confident ka pa rin habang inaantay mo ang ating Panginoon. Then sabi po niya sa verse 27, "It is good for a man that he bear the yoke in his youth." Pakitype nga po sa comment section, yoke. Ang yoke po, pakinggan nyo maigi, sa Bible po, ang yoke po ay symbol or picture ng training and discipline. Ulitin ko po, when you read the Bible, ang salita pong yoke, yung W-O-K-E, symbol po yan, sumisimbolo o picture po ng training and discipline. Kaya minsan pinapayagan po ng Panginoon yung mga mahihirap na season ng ating buhay. I don't know kung ano yung mahirap na season ng buhay mo ngayon. Inaalaw ni Lord yan, hindi para sirain ka, not to destroy you, but to build you and to make you ready sa mga papagawa ng ating Panginoon sa buhay mo. Sometimes, God allows difficult seasons because He is preparing mature disciples of Jesus. Kaya wag mong sayangin ang pag-aantay mo. Waiting is not wasted time. Waiting is spiritual formation. Perhaps pinag-aantay ka ni Lord sa isang application na parang antagal-tagal mag-reply. Iba siguro sa atin, gustong-gusto mo nang kumawala sa problema mong yan, but imbis na magkaroon ka ng breakthrough, parang lalong lumalala. Waiting is spiritual formation. Yung iba naman sa atin, imbis na umuko yung ating kalusugan, lalong parang walang solusyon. Waiting is spiritual formation. Saan ka man inilagay ng ating Panginoon ngayon sa situation ng buhay mo, take it as a formation. God wants us to be like His Son, Jesus Christ. Sabi po ni Oswald Chambers, God gives us His time because He is preparing us for His purposes. If you're a child of God, if you're a Christian, if you're a follower of Christ, God gives us His time because He is preparing us for His purposes. Imagine niyo si Joseph. Joseph waited 13 years mula dun sa kanyang vision, sa kanyang dream, papunta doon sa palace sa Egypt. 13 years, hindi naging madali. Pinagbintangan, inabandona, sinaktan. Dumating ba sa punto ng buhay mo na sinaktan ka, inabandona ka? Tignan mo na lang ang buhay ni Joseph. Tignan mo rin ang buhay ni Moses. Moses waited for 40 years. David waited for 15 years bago naging hari. Simula nung inanoint siya, papunta sa pagiging hari, about 15 years. 1-5. Hindi ganun kadali. Saul was trying to kill him. May mga moments sa buhay natin, and even Jesus Christ waited about 30 years bago siya magsimula ng kanyang ministry. Mga kapatid, gusto ko maunawaan ninyo na kung ang mga pinaka kilala na mga character sa Bible ay kinakailangan magintay, bakit iniisip natin na exempted tayo? Ulitin ko, bakit yung mga kilalang mga personality sa Bible, and even Jesus, ay kinakailangan mag-antay? Bakit sa tingin mo exempted ka? Walang exempted sa paghihintay. Gamitin mo ng tama ang iyong paghihintay. Kung ikaw ay estudyante, gamitin mo ng tama. Wala ka pang girlfriend o boyfriend, gamitin mo ng tama yung single season mo, yung waiting season mo. Kung ikaw naman ngayon nag-aantay ka ng application, ng trabaho, ng confirmation, gamitin mo yung pag-aantay mo sa kilos ng Diyos
para kay Lord. Huwag mong isipin na ang delay ni Lord ay denial niya. Habang naghihintay ka, continue to pray, continue to obey, continue to worship, continue to serve. Why? Because God is doing unseen work in you before He does visible work through you. Ulitin ko po, God is doing unseen work in you. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, may ginagawa si Lord bago kanya gamitin visibly sa mundong ito. Kaya may ginagawa po si Lord sa kalooban mo bago siya gumawa ng mga kagilagilalas na bagay sa pamamagitan mo. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, maaaring pumasok na sa isip nyo, ano nga ba yung pagbibigay o pagbibigay sa church? So, sa pagbibigay, dito ginagawa natin yung, nagbibigay tayo kay Lord. And hindi lang siya basta nagbibigay or hindi lang siya basta obligation. Nagbibigay tayo or pinuput natin yung trust natin sa Creator ng heaven and earth. Baga, binibigay mo yung pagtitiwala mo doon sa future mo, yung sa present mo, para doon kay Lord mismo. And also, hindi lang din tayo nagbibigay para, para maambunan tayo ng blessings. Nagbibigay tayo kasi in this way, natatama yung perspective natin as a Christian. And also, mas lumalalim din yung pananampalataya natin kay Lord. So, biruin mo yun, magbibigay ka. Especially naman kapag, gipit na gipit ka na, pero magbibigay ka pa rin kay Lord. Hindi lang siya basta nagbibigay ka kasi para sa expansion ng kingdom ni Lord. Nagbibigay ka kasi, alam mo, si Lord yung nagpo-provide sa iyo eh. Baga, siya yung bahala dun sa future mo. And alam mong hindi ka mawawalan kasi yung binibigay mo, hindi lang para sa kinabukasan mo. Binibigay mo yun para na rin sa relationship mo or ikakalalim pa ng relationship mo kay Lord. And also, as a student naman, syempre, estudyante pa lang naman ako. Wala pa naman akong talagang trabaho na, na source of income, sabihin na natin. Una, syempre, nung nalaman ko na yung sa pagbibigay, syempre, medyo nag-click sa akin yun na parang, anong gagawin ko dito? Wala naman akong source of income. So, ginawa ko, binigay ko pa rin kay Lord kahit na ito lang yung kaya ko. Pero, may dumating sa point na parang, anong gagawin ko? Wala akong baon. Anong gagawin ko? Wala akong panggastos. Pero, hindi mo mamamalayan, may ginagawa na palang way si Lord. So, nung kinabukasan, unexpected pa. May pinadala si Lord na, nagbigay ng provision, ng mga gastusin. And isipin mo yun na kahit maliit pa lang yung nabibigay mo, pero malaki na kagad yung binabalik ni Lord sa'yo. So, hindi ka talo kapag nagbigay ka kay Lord eh. Kumbaga, panalo ka kasi yung isipin mo yung maliit lang na tinanim mo, pinapalago na yun ni Lord as hindi lang sa, yung parang alam mo maliit lang din yung babalik, pero mas malaki pa pala yung ibabalik sa'yo ni Lord. So, in-encourage ko kayo na magbigay rin kayo kay Lord and try nyo rin and malalaman nyo kung gaano ka-sovereign si Lord sa pagpo-provide niya di lang para sa mga pangailangan natin and also sa security na rin ng future natin. So, sige po, manalangin po tayo para sa ating pagbibigay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito that you gave us this provision, Lord. Pinagkakatiwala po namin itong mga provision na ito, Lord. Itong mga natanggap po namin mula sa inyo, Lord. And pinagkakatiwala po rin namin sa inyo ang aming future, Lord. We pray, Lord, na itama niyo po ang aming mga perspective, Lord, kung meron mga hindi tama, Lord. And I pray, Lord, na sa aming pagbibigay ay mas lumalim pa po ang aming pananampalataya sa inyo, Lord. And we know, Lord, na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw ang great provider, Lord, sa araw-araw and also hindi lang sa present na pangailangan namin and also sa amin na rin sa future na rin po namin. And we pray, Lord, that we honor you and we thank you, Lord, sa lahat ng mga provision mo, Lord. In Jesus' name, amen. Muli, ako nga po pala si Lisan Vernol, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Maraming salamat. And lastly,
How can I find hope during my dark seasons, dark nights, or after ng dark nights? Pangatlo po, napakaganda nito, verse 31. For the Lord will not cast off forever. Pangatlo po, rely on God's purpose. Pwede niyo po bang i-type sa comment section, rely on God's purpose? At ang request ko po sa mga nakapagsimula ng ating pong teaching, ng message sa umagang ito, pwede bang i-type niyo yung 3 points kung kayo po ay nakikinig talaga yung 3 R na yan? Type niyo sa comment section para yung mga kakapasok lang makita nila yung 3 points na pinag-uusapan natin. Rely on God's purpose. May dahilan, ang discipline at training ng Diyos. Kaya paulit niyang ipinapaalala ni Jeremiah na hindi tayo tinakwil ng Diyos. Malaki ang kanyang compassion kaysa sa judgment, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal, hindi siya natutuwa, pakinggan maigi, hindi siya natutuwa na makitang habang buhay kang nasasaktan. Tignan nyo sabi ng verse 31, for He does not enjoy hurting people or causing them sorrow. Mga kapatid, hindi po nasisiyahan ng Diyos every time we go through pain. Kagaya po ng isang tatay na mapagmahal, yung kanyang pagkukorek, sino po dito mga magulang? I-type niyo sa comment section, me. Yan, M-E. Kung ikaw ay magulang, i-type niyo sa comment section, me. Diba, ikaw ay magulang, may mga bagay na kailangan mong gawin sa anak mo, papadapain mo, papaluin mo sa puwet, o kaya papaluin mo sa kamay, nasaktan mo, napagalitan mo, nadisiplina mo. Hindi mo gustong gawin ito sa kanya. Pero kailangan mong gawin, nasasaktan ka para sa kanya, pero kailangan mong gawin kasi kinakailangan mo siyang disiplinahin. At ang purpose kung bakit mo, catch this, ang purpose bakit mo dinidisiplina ang anak mo, kasi gusto mo siya ng restoration o gusto mo ng restoration para sa kanya, para maiayos siya, para maitama siya, para malagay siya sa tamang direksyon. Ulitin ko, your purpose, bakit mo dinidisiplina at tinitrain ng anak mo, ba't mo dinidisiplina, ba't mo tinuturuan maghugas siya maglaba? Para matuto siya sa buhay. Ang disiplina nating mga magulang sa ating mga anak, ang purpose niyan is restoration, not destruction. Ganon din po ang ating Panginoon. Every time we go through God's discipline in our lives, God's discipline aims for restoration, not destruction. Kaya kapag si Lord po ay nagdidisiplina, may purpose. Gusto niyang matuto tayo. Bakit kanya dinidisiplina financially? Kasi hindi ka marunong magbigay ng tapat. Bakit kanya dinidisiplina ng ganito, ng ganyan? Kasi gusto niyang matuto ka magpatawad. Gusto niyang matuto ka magpakumbaba. Minsan, ibinababa talaga tayo ng Diyos para makita natin yung humility sa ating buhay kung meron ba talaga tayo puro pride. Pag nagdidisiplina si Lord, may restoration, may redemption, meron ding pagmamahal. Hindi po about distraction. Even His painful work is motivated by His faithful love. Ulitin ko po, even His painful work, yung kanyang yung mga painful situation natin na inaalaw niya, motivated pa rin po ito ng kanyang faithful love. May purpose kung bakit ka nasasaktan. May purpose kung bakit mo yung pinagdadaanan. Sabi po ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, but shouts in our pains. Si Lord po, bumubulong siya kapag meron tayong mga pleasures na pinagdadaanan. Pero sinisgaw ang ating Panginoon sa mga painful situation. Ramdam mo yung sigaw ni Lord. Ramdam mo yung pagkilos ni Lord kapag ka nasasaktan ka, tumatawag ka sa ating Panginoon. Naalala ko yung sculptor, yung illustration po ng isang sculptor. Di ba, meron po siyang pait. Meron po yan. Hindi po yung pait na lasa, yung pait na bakal dun sa marmol. Ginaganyan niya. Pakiramdam ng iba kapag ka ginagano ng sculptor o sculptor, sinisira niya yung marmol. Pero sa mata ng sculptor, I want you to catch this. Every strike is purposeful. Kada palo ng kanyang pamalo doon sa pait, papunta doon sa marmol, may purpose po ito. Sa kanyang mind, nakakakita siya. Sa iba, kita niyo lang ordinaryong marmol, ordinaryong bato, iba naman ordinaryong kahoy. Pero sa isang sculptor, nakikita niya isang masterpiece. Ganon din po ang ating Diyos.
May mga bagay siyang tinatanggal sa buhay natin kasi ang kanyang purpose is for us to be like His Son Jesus. Tinatanggal niya yung pride, tinatanggal niya hindi pagpapatawad, tinatanggal niya yung mga ganitong negative na ugali natin. Kaya every time na may tinatanggal si Lord, please cooperate. I want you to type that in the chat, cooperate. Ginagamit ni Lord yung suffering para mabuo yung karakter ni Kristo sa ating buhay. Kaya instead of asking, what is happening to me, Lord? Why is this happening to me, Lord? Ang tanongin mo, Lord, what are you trying to accomplish in me? Magtiwala ka sa ating Panginoon. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi pumapalya ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy kang magtiwala sa ating Panginoon. Kapatid, as I end, itinuro po ni Jeremiah na ang tunay po na pag-asa natin ay hindi galing sa pagbabago ng situation. Hindi naman po agad nagbago yung situation ni Jeremiah. Ang tunay na pag-asa po natin ay galing sa malalim, pakinggan niyo maigi, na pagkakakilala sa ating Panginoon. Sometimes hindi po agad binabago ni Lord yung ating situation because God wants us to deepen our knowledge of Him because He is a relational God. Habang lalo kang pinapadaan ni Lord sa problema, lalo mong nakikilala ang ating Panginoon. Kaya kapag dumilim ang buhay at nasa madilim kang yugto ng buhay, recall God's faithfulness. Rest in God's timing and rely on God's purpose. Recall, rest, rely. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po nakakapanood ng aking pong kapatid na ito. Ama, ang dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatid ko may mga matitinding pinagdadaanan. Lord, tulungan mo po kaming hindi mag-focus lang sa problema. Tulungan niyo po kami mag-focus sa mas malalim po naming relationship sa inyo. Mas makilala po nawa namin kayo, Panginoon Diyos. Lord, dalangin ko, Panginoon, na maalala po namin that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. At kung ikaw naman ay matagal nang nakakapakinig, and if you want to have a real relationship, genuine, legit relationship with our Lord and Savior Jesus, why don't you consider surrendering your life? Kapatid, you cannot save yourself. You cannot go to heaven apart from Christ's finished work. Hindi ka makakapunta sa langit dahil sa iyong mabuting gawa. Hindi ka makakapunta sa langit because of your religion. Makakapunta ka sa langit because of your faith in Christ. This is the very reason I am preaching the gospel to you right now. The bad news is we are all sinners. We are destined to hell. We cannot save ourselves because our default direction, destination, right after our birth is hell. At mabuti na lang Jesus came. The solution is this: God sent His Son Jesus to die for our sins. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa mundo. Sino man ang nananampalataya o mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If you're that person, sawang-sawa ka na sa makamundong buhay, pagod na pagod ka na, Jesus is your rest. Jesus can save you from that moment. Jesus can save you from your sin. Sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I am putting my faith in you starting today. I repent, nagsisisi po ako sa mga nagawa kong mali. Lord, starting today, help me to follow you. Save me, Lord. At kung matagal ka namang Christian, gusto kong sabihin sa'yo, na kung dumadaan ka man sa dark night ng iyong buhay, God still brings a new morning. Magdadala pa rin si Lord ng bagong umaga sa madilim na yugto ng iyong buhay. Lord, pagpalain niyo po ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya na talagang nananampalataya sa inyo at umaasa sa inyo. Father, I pray for acceptance. I pray for salvation. I pray for restoration, provision, protection, peace sa buhay po ng aking po mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng sumabay sa panalangin na ito ay magta-type sa comment section,
ng amen and amen. Come on, type that in the chat, amen. If you have been blessed by this message, pwede po i-type niyo po sa comment section, I am blessed, I am blessed. I-type niyo po sa comment section, amen, I am blessed. Paulanin po natin ang atin pong heart emoji o heart reaction, yung atin pong comment section, yung atin pong heart react button dyan. Mag-react po tayo as a sign ng atin pong pagpapalakpak virtually. I'm so excited next week po dahil next Sunday is August, panibagong series na naman po para po sa atin pong local church na ito, sa ating pong online pananambahan. Samahan niyo po ulit ako next week. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagsasabi sa inyo, God bless us all and Jesus loves you. Purihin ang Panginoon. See you next Sunday.